Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na kahit hindi nakikita ng publiko ay nananatili pa ring maayos ang lagay ng kalusugan ng Pangulo at tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Tumanggi rin ng Malacanang na maglabas ng medical bulletin dahil sa hindi naman seryoso ang health issue ni Pangulong Marcos Jr. Madeline Villar Moratillo sa balita. Kumakalat ngayon ang mensahe na di umano ay lumala ang diverticulitis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maaari itong magdulot ng komplikasyon kung hindi agad matutuganan. Dahil dito, maaari umanong hindi makita ng publiko ang Pangulo hanggang sa susunod na linggo. Hindi nagpakilala ang nagpadala ng mensahe na ipinagkalat sa mga mamamahayag. Matatandaan nitong nakaraang linggo, mismong si PBBM ang nagkumpirma na na-diagnose siya na mayroong diverticulitis. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Sabi ng Malacanang, hindi dapat paniwalaan ang mga ganitong nagpapakalat ng gawa-gawang kwento. Known number yan, Eddie, unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Binigyan diin ni Castro na nananatiling maayos ang kalagayan ng Pangulo. Hindi man anya ito gaanong visible sa publiko, patuloy pa rin ang trabaho nito. Enero 21 o nitong nakaraang Miyerkules, huling nakita sa public events ang Pangulo kung saan dumalo siya sa pagkilala sa mga atletang Pinoy na lumahok sa SEA Games at pagkatapos ay nagpunta naman ito sa Cotabato City. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. Kaninang umaga, dapat pangungunahan ni PBBM ang pagbibigay parangal sa mga natatanging public servant. Pero hindi siya nakadalaw at sa halip, kinatawan ng Executive Secretary Ralph Recto. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Sabi ni Recto, kahit siya nagkaroon din ng diverticulitis nung nakaraang taon. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. Abala rin anyang Pangulo sa paperworks ngayon. Tuloy pa rin. There are everyday private meetings and he's taking time out now to sign all documents. Sa kabila nito, pinangunahan pa rin naman ng Pangulo ang ginawang oath-taking at paglalagay ng 4-star kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Sa tanong naman kung kailangan bang maglabas ng medical bulletin ang Malacanang hinggil sa kalagayan ng Pangulo, giit ni Castro, hindi naman malala ang lagay nito. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.